Drops it back to Castleton for the finish. Kilala niyo ba si Colin Castleton, mga kapatrol? Well, he is the lucky guy dahil kahit naging undrafted siya last year, ay he was able to get an NBA contract and played for the Los Angeles Lakers. So ano nga ba ang meron kay Castleton na wala kay Kai Sotto? Well, in terms of height ay isang 6'11 center siya, samantala si Kai ay isang legit 7'3". So dyan pa lang ay malaki na ang advantage ng ating idol na si Kai Sotto. Pero panoorin muna natin ang comparison video ni Kai Sotto at Colin Castleton upang maintindihan natin kung bakit nasa NBA na si Castleton at si Kai ay patuloy pa rin ang paghahanap ng kanyang pagkakataon na makapasok sa NBA. Traction with a 河村からまたカイソットワンドリブルここも決めた This season. with James Harden. そしてスノーからそのハイソット Like a size 20. で河村シュートまではいかない、 Castleton on the cleanup. スノーからカイソットただ自ら But they've got Colin 入ってここは最後カイソット Castleton, who has been a beast inside. According sa scouting report ng Sports Illustrated, and I quote, Castleton is also crafty as a big that has the ability to dribble and create his own shot when catching in the mid-post or on the perimeter. He excels transition from one play type to the next. Whether it's a pick and pop, dribble handoff, or a post-up, he can score in a variety of ways with fluidity. Again, katulad ng ating mga previous comparison video, ay pag binasa natin ang scouting report ni Castleton, ay parang scouting report lang ni Kai. Parehong crafty players kasi sina Kai at Colin Castleton. At parehong merong ability to score off the dribble. Maraming similarities ang dalawang players na to. At sa tingin ko ay mas merong ibubuga si Kai sa NBA compared kay Castleton, especially ngayong lumalaki na ang katawan ni Kai. At kung titingnan mo ang body build ni Castleton ay napakanipis ng kanyang katawan, and according sa kanyang scouting report ay malaking problema niya ang kanyang 3-point shooting. In terms of shooting, ay very clear na mas magaling pa si Kai, especially sa mid-range. Kung one-on-one ang usapan, ay siguradong napakalaki ng advantage ni Kai over Colin Castleton. Sa height, sa bulk, at pati sa skills ay angat na angat si Kai. The only glaring advantage ni Castleton ay ang kanyang lateral defense kahit sa mga cross matches. Pero bakit nandyan yan sa NBA samantalang si Kai ay wala pa? Well, konting patience na lang dahil kung nakapasok si Colin Castleton sa NBA, ay walang duda na in the right time ay makakapasok rin si Kai Sotto sa NBA. At kilalanin naman natin itong si Colin Reed Castleton. Ipinanganak siya noong May 25, year 2000, isang American professional basketball player para sa Los Angeles Lakers ng NBA. Sa ilalim ng isang two-way contract kasama ang South Bay Lakers ng NBA G League. Naglaro siya ng college basketball para sa Michigan Wolverines at Florida Gators. Lumaki itong si Colin Castleton sa Delavan, Florida at nag-aral siya sa Father Lopez Catholic High School sa Daytona Beach, Florida. Bilang isang senior, nag-average siya ng 24.5 points, 11.7 rebounds, and 5.6 blocks bawat laro. At tinanghal siya na finalist para sa Mr. Basketball Award ng Florida at Player of the Year ng Class 7A. Si Castleton ay rated bilang 4-star recruit at nagpa siya na maglaro sa college basketball para sa Michigan sa kabila ng mga alok mula sa Illinois at iba pang mga paaralan tulad ng Clemson, Georgia, Purdue, Florida, Florida State, at Xavier. Sa kanyang college career, bilang isang sophomore, nag-average siya ng 3.1 points sa may 54% shooting at 2.4 rebounds sa 25 games na nilaro niya. Lahat ay mula siya sa bench. Matapos ang pagtatapos ng season, pumasok si Colin sa transfer portal at sa huli ay lumipat siya sa University of Florida na nag-alok sa kanya ng scholarship nung siya ay nasa high school pa. Si Colin Castleton ay binigyan ng waiver para maging kwalipikado na maglaro para sa Florida Gators agad instead of kailangang umupo ng isang season ayon sa patakaran ng NCAA sa transfer.
Matapos ang season, nagdeklara itong si Castleton para sa 2021 NBA Draft habang pinanatili ang kanyang college eligibility. At sa huli, pinili niyang umatras mula sa draft at bumalik sa Florida. At noong November 14, 2021, nagtala itong si Castleton ng 15 points, isang career high na 16 rebounds and 6 blocks sa kanilang 71-55 na panalo laban sa Florida State. Ang effort na yon ay nag-ambag sa kanyang ikatlong SEC Player of the Week honor at siya ay tinanghal na bahagi ng second team All-SEC bilang isang senior. At noong January 2023, nakilala si Colin Castleton sa kanyang ika-4 na SEC Player of the Week award na siya ang naging pangalawang Gator na nakamit ang 4 na award. Sa likod ni Vernon Maxwell sa kasaysayan ng Gator. Ang effort na to ay bahagi ng pagkilala sa bihirang stat line na nakuha ni Castleton na 16 points, 13 rebounds, 6 assists, 3 steals, and 2 blocks laban sa Missouri noong January 14. At noong February 15, 2023, nabalian itong si Colin Castleton ng kanyang kamay sa kanilang 79-64 na panalo laban sa Ole Miss at nawala siya para sa season. Bago ang kanyang injury, nag-average siya ng 16.5 points, 7.9 rebounds, at 3 blocks bawat laro. Siya ay nasa mainit na streak bago ang injury na may average na 24.8 points and 9.5 rebounds bawat laro sa kanyang huling 4 na laro. Kinilala siya ng mga coach bilang isang first-team All-SEC selectee. Sa kanyang professional career, nasa Los Angeles, South Bay Lakers siya mula 2023 to present. And on July 3, 2023, Castleton signed a two-way contract with NBA's Los Angeles Lakers and the G League's South Bay Lakers. Si Castleton ay pinarangalan bilang bahagi ng Lakers team na nanalo sa inaugural 2023 NBA in-season tournament game. At noong March, nagkaroon si Castleton ng fracture sa kanyang kanang pulso na nagdulot sa kanyang pagkawala sa lineup ng maraming linggo. At nitong July 6, 2024, pumirma si Colin Castleton ng isa pang two-way contract kasama ang Los Angeles Lakers. At balitang Olympics naman, si LeBron James ang MVP ng 2024 Paris Olympics Men's Basketball, pero walang duda na si Stephen Curry ang naghatid ng Team USA sa gold medal, 98-87 na panalo laban sa host France. Sa clutch, kay Stephen Curry ang bola. 4 na tres ang pinakawalan niya sa final 2 minutes 48 seconds at ang huling tatlong kabit niya mula 1 minute 53 seconds na naging pamatay sunog sa tangkang pagbalik ni Victor Wembanyama at Team France. Matapos magsalansan ng 9 na tres tungo sa 36 points para ipagpag ang Serbia sa semis, 8 long-range bombs naman tungo sa 24 points ang pinakawalan niya sa gold medal game. Una sa huling 4 nang dumikit ang France 82-79. Nang pumasok ang tres ni Vic Wembanyama para sa huling kikig 93-87, may 55 ticks na lang ang natitira. Pinakawalan ni Stephen Curry ang game winner para ilayo sa 96-87. 35 seconds na lang ang natitira sa laro.